Kailangan mo rin bang magpa-apostille ng iyong NBI clearance for visa application? Kagaya nito. This video is for you. Pero bago yan, kung hindi ka pa napag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! And for this video nga po ay pag-usapan natin kung paano tayo makapagpa-apostille ng NBI na hindi na po kailangan magpa-appointment sa DFA dahil ito pong process ngayong 2026 ay via Double Dragon po at doon na rin po sila nagpa-process at doon na rin po ang releasing. At dahil nga po hindi na kailangan ng appointment ay of course kailangan nyo po munang makakuha ng NBI bago kayo mag-start ng application for apostille. Ayan, i-share ko po sa inyo yung step by step kung paano kayo process online, kung paano yung pagpunta sa Double Dragon at kung paano yung pag-release. Ayan, bibigyan ko din po kayo ng tips para mas mabilis at hindi po kayo mas magastusan sa pagpapabalik-balik sa Double Dragon or yung mga kailangang dalhin bago kayo pumunta ng Double Dragon. If ever meron na kayong NBI clearance, sa inyo pong web browser, sa inyong cellphone or sa inyong laptop, i-search nyo lang po or type nyo lang po yung apostille.gov.ph and ito po yung lalabas. Ayan, meron po kayong pagpipilian dyan and then yung pangalawa, yung register here for no appointment. Apostille services available for DepEd, NBI, PRC, LTO, PNP, Marina, PSA, CHED, ay hindi na po kailangan ng appointment sa DFA para makapagpa-apostille. So, i-click nyo lang po yan. And then, ayan. Kailangan nyo pong mag-register. If wala pa po kayong account, click nyo lang po yung sign up. And kung meron na po kayong account, ayan, mag-login lang po kayo. Type in nyo po yung email address and then password. And once makapag-login na po kayo, makikita nyo yung dashboard nyo dyan. Click nyo lang po yung Start Application. And meron po diyang lalabas na about data privacy statement. Click nyo lang po yung I agree and basahin nyo po, ganyan. Then click nyo yung I agree and then terms and conditions. Click nyo lang din po yung I agree. Then lalabas po dyan, may pagpipilian kayo kung select document type or PSA type documents ba, CHED. Dahil NBI po yung ating ipapa-apostille, click po natin yung other documents. And once maklik yung other documents, may lalabas po dyan na kailangan kompletuhin yung profile, yung details ng pangalan mo. And then, presented ID type. And mag-fill up po kayo ng, or mag-upload po kayo ng valid ID. Kung ano po yung valid ID na ipipresent nyo. For example, passport, ayan, i-upload nyo po yung picture. Then, once natapos nyo na po, ito yung fill upan yung inyong basic information or yung inyong profile. And kung ikaw po yung applicant, piliin mo lang po or i-click mo lang yung I am the applicant. And kung ikaw naman po yung representative, piliin mo yung I am the representative. And then, meron pong mga requirements kapag representative yung mag-a-apply for NBI apostille ng iba. Kung ikaw po ay representative, follow nyo po kung ano yung mga requirements para ma-process yung inyong ipapa-apostille na NBI. And then after pong ma-fill upan yung mga basic informations, ayan, pipiliin mo kung ano yung type of documents. Siyempre, ang pipiliin natin dyan is yung NBI. And then select where the documents or the site, where is the site, kung saan pupunta. And then dito nga po sa ating video ay i-share natin yung sa DFA Double Dragon sa 7th floor sa Pasay, sa Metro Manila. Ayan, naka-default na po yan. I-select nyo na lang po dyan kung saang site kayo mag-drop off or mag-apply for apostille ng inyong NBI. Pero this video nga ay via Double Dragon. And then after nyan, application save. Ayan, meron po kayong makikitang application number. Ayan yung reference number. And then, to continue, please complete your payment within 24 hours para hindi ma-cancel yung application. Then, click mo lang po yung proceed to payment. And, ayan, magkakaroon po kayo ng order number, transaction ID, and then kung magkano yung
pa-apostille, which is 200 for expedite. For regular transaction po is 100 pesos. Within 5 days ay ma-release, and while kung gusto mong mabilis, 3 days, ganyan is expedite. Nasa 200 pesos po per document. And then, of course, meron po yung convenience fee if via GCash po kayo magbabayad. Ang alam ko nasa 30 pesos yung charge kapag GCash. And check nyo lang po dyan yung inyong transaction slip. And then, proceed sa payment. Kapag nakapagbayad na po kayo, ayan, meron po dyang makikitang reference number ng inyong payment result. And then, date and time. Ayan. And after po niya makapagbayad kayo, ay meron din po kayong ma-receive na email about sa inyong application. And i-print nyo po yung resibo, yung payment. And then, yung application form. So, kailangan nyo pong dalhin yon. Magdala po kayo ng valid ID, yung application form, yung resibo, i-print nyo po yon. Yung valid ID nyo po, kailangan nyo po yung i-photocopy. Ayan. And then, once na po na nakapagbayad kayo, follow nyo po yung instruction na lalabas doon sa application form. Ang alam ko po, nung before na nagkaroon ng gera, Monday to Thursday yung pasok sa Double Dragon. Friday is wala silang pasok. Hindi ko lang po alam ngayon kung ganun pa rin. Para makasure ay check nyo po muna yung schedule kung Monday to Friday na ba yung pasok sa Double Dragon. And anytime po within office hours, ay pwede po kayong pumunta sa Double Dragon para ma-process na po yung inyong NBI for apostille. And kung pupunta po kayo sa Double Dragon from Buendia, pwede po kayo dong sumakay sa mga bus na may nakakaratulang PITX or MOA. Ayan, sabihin nyo lang po sa konduktor na ibaba kayo sa Double Dragon. And pag galing po kayo sa Buendia, ang Double Dragon ay nasa left side. So kung pagbaba nyo, kailangan nyo pong tumawid para makapunta kayo doon sa Double Dragon. And pa-flash ko sa screen yung palatandaan sa building ng Double Dragon. Ayan, nasa Tower 4, 7th floor ang pagpapa-apostille. Ayan, ng DFA for apostille, for processing and release. And pagpasok nyo po dyan, meron po kayong makikita doon sa may dulo for processing and for release. Kung for processing yung NBI, doon ka pipila sa for processing, and then ipapakita mo, i-check nila yung application form, valid ID, and kailangan merong photocopy ka ng iyong valid ID. And then, yung resibo, tatatakan nila yan ng date kung kailan ka nagpunta dyan, na-verify nila yung iyong documents. And then, kapag may tatak na yan, papapasukin ka na ng guard, and ayan, sakay ka sa elevator, and then hanggang 7th floor, and punta ka doon sa for processing ng NBI. Meron din pong guard na mag-guide sa inyo pagpa-process ng NBI. And then pagpasok nyo po doon, kailangan nyo pong i-verify yung inyong NBI. So meron po dyan akong i-flash. I-scan nyo po yan sa inyong cellphone. So kailangan may data yung cellphone nyo para makapag-verify na kayo. Or bago kayo pumunta ng Double Dragon, i-verify nyo na po yung inyong NBI clearance, kasi i-check po yan sa loob. Kapag binigay nyo na yung inyong mga documents, papakita nyo yung screenshot. Once okay na po yung lahat ng requirements nyo, pwede na po kayong pumila. Hintayin nyo po yung turn nyo para ma-process, maibigay nyo yung inyong mga documents sa staff na magpa-process ng inyong NBI for apostille. And then, meron pong tentative na release date kung kailan ang release date ng inyong apostille at ng NBI na apostille na. And pwede nyo rin pong i-verify or i-track yung inyong application. Meron naman dyan sa inyong resibo, makikita nyo dyan. And then, meron din po sa inyong application, pwede nyo pong i-track kung na-release na ba. So, bago kayo bumalik sa Double Dragon for releasing, i-verify nyo po muna kahit pa meron na siyang tentative date kung kailan yung release, para sure na hindi masayang yung biyahe. And
Ayun, pagbalik nyo po, kailangan nyo lang yung resibo, yung original receipt, at saka valid ID. Yun po yung kailangan para ma-release sa inyo yung NBI na may apostille na. And mabilis lang po yung pila kasi marami naman pong staff na nag-aasikaso for processing and for release. And pagbalik nyo po sa Double Dragon, same procedure lang po, pipila muna kayo doon sa releasing line para ma-verify na for release na yung inyong documents. At kapag natataka na po yan ng staff na ready for release, ay ayan, pwede na po ulit kayong bumalik doon sa taas, sa 7th floor. Merong guide po na mag-guide kung saan ilalagay yung inyong resibo para makuha nila yung inyong apostille na documents. And then, hintayin nyo pong tawagin kayo ng staff doon for release. And then, ipakita nyo lang po yung valid ID para mai-release po sa inyo yung document. Tips po ay i-print na po ninyo yung inyong mga application form and photocopy ng inyong ID para hindi po kayo magastusan kasi po mas mahal po yung pa-photocopy or pa-print doon sa loob ng Double Dragon Plaza. At para hindi po kayo pabalik-balik, ay i-check nyo yung schedule ng DFA sa Double Dragon and check nyo po kung ready for release na yung inyong document para matrack nyo po doon sa inyong application at para hindi po kayo magpabalik-balik at hindi maaksaya sa pamasahe at sa oras. Sana po ay nakatulong ang video na ito sa pagpa-apostle ng inyong NBI. Good luck po sa inyong application. And thank you so much for watching. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next na videos na i-upload ko. Thank you so much! Bye!